Silang may kasalanan. Talagang magsisimba pa sila, pero gagawa naman sila ng mali at labag sa kautusan ng Diyos. Aba, bakit ako ang pinagsasabihan mo ng ganyan? Napaka-ipokrito ng pamilyang yon. Gagamitin pa nilang simbahan para magbukas silang malinis, ha? Alam nyo ma, sa ginagawa nyong ganyan, kayo talaga yung totoong ipokrito eh. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil nagsisimba kayo pero masyado naman kayong laitera at pakialamera sa buhay ng iba. Di ba nasa simbahan pa tayo? Nagsasalita pa yung pari sa harapan pero mas marami ka pang nasiraang tao kaysa naintindihan sa misa? Kung sino-sino ang tinuturo mo na keso malandi, pokpok, masama ang ugali, kabit, ano pa ba? Bakla, tomboy, anak ni ganito na kabit ni ganyan. Bakit ganun ang suot niya? Bakit nagdala pa siya ng ano? Papansin kasi umiiyak habang nagdarasal. Lahat na lang pinupunan nyo, ma. Ganun ba kayong magsimba? Ano bang ginagawa nyo dun? Mag-abang ng kasalanan ng mga tao? Ililista mo ba kung sino sa kanila yung karapat dapat na patawarin ng Diyos at kung sino ang hindi? Sa ginagawa mong ganyan, ma, di ka man lang ba talaga kinikilabutan? Hindi mo man lang ba naiisip na mali ka rin naman? Na isa ka rin sa mga makasalanang tao na nasa loob ng simbahan? Kasi kayo kung sino-sino ang pinag-uusapan nyo, lalo na sina Ate Grace, di ko makuha kung ano yung galit nyo sa kanila eh. Dahil ba sa nakakaangat na sila sa buhay? Kasalanan ba nilang may pangarap sila na palagi silang nagsusumikap? Sa kakapunan nyo sa buhay ng iba, hindi nyo alam na anghel monyo na ang tawag nila sa'yo. Dahil may anghel ang pangalan nyo pero umaasta kayong demonyo. Minsan, ang pinakamatinding kalaban ay hindi iba kundi sariling kamag-anak. Tulad ni Angelita, isang tiyahing laging may puna at maling kahulugan sa kilos ng pamangkin. Laman siya ng kalsada kung saan nagpapakalat siya ng mga maling kwento laban sa ibang tao. Dahil sa kanyang ugali, parurusahan siya ng isang sumpa. Isang salita na maaaring magpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Makakatulong kaya ito para magbago siya o magiging dahilan lang para mas lalo siyang maging masama? Ang pamilyang nagmamayaman, nasa labas na naman kumakain, oh. Picture-picture pa sila ng pagkain nila. Ano ba naman to? Pansit at tinapay lang naman to. Sus! Akala mo naman, ngayon lang sila nakakain ng ganyan. Sino yan, ma? Sino pa ba? Malamang ang mga magagaling mong kamag-anak na nakatira dyan. Sina Ate Grace? Lumabas nga po sila kasi birthday ni Tito, di ba? Hindi man lang tayo isinamang kumain sa labas. Talagang pamilya lang nila. Mukhang itinatakwila tayo ng mga ito, ano? Ay, iba talagang nagagawa ng mga taong may pera. Ang yayabang na. Akala mo naman, hindi mga naging pobre. Malamang ma, pamilya nila yan kaya sila lang talaga may celebration. Saka wala namang mawawala sa atin kung di tayo ma-invite dyan. Bakit kailangan mo pang magalit sa kanila? Paano ba naman kasing hindi ako magagalit, ha? Nung nakaraan, nangungutang ako dyan kay Grace. Tapos, ang sasabihin niya sa akin na hindi niya kayang ipautang yung 20K dahil masyadong malaki. At may pinag-iipunan siya. O tapos, makikita ko ngayon na nasa labas sila, nagmamayabang at nagmamaganda sa mga picture. Ano naman pong gagawin nyo sa 20K? Wala din naman po tayong ipambabayad sa utangin nyo dahil wala pa naman akong trabaho. Ay basta, mayayabang sila. Pakita sila ng pakita na gumagastos sila tapos kapag hiniritan mo, walang mga pera. Kahit pa ilang araw na ang lumipas, inis na inis pa rin si Angelita sa kanyang pamangkin. Mabait naman si Grace at ang mga kapatid nito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ayaw talaga sa kanila ni Angelita. Siya rin ang nagiging dahilan upang pumangit ang tingin ng mga tao sa pamilya na yon. Kahit na ang totoo, kung hindi tinulungan ng tatay ni Grace si Angelita, marahil ay sa lansangan pa rin sila nakatira ng kanyang mga anak. Isang araw, habang naglalakad papunta sa tindahan si Angelita, nakita niya ang pamangkin niya na bumaba sa kotse. Uy, saan ka galing? Ibang kotse na naman ang naghatid sa'yo ah. Kahapon nakita kita, nakamotor naman naghatid sa'yo pa uwi.
Wala po tita. Nagkayayaan kasi kami ng mga kaibigan ko na magkita-kita eh. Sakto, wala naman din akong pasok ngayon kaya sumama na ako. Ano naman yung dala mo? Pasalubong mo ba yan? Hoy, baka naman no. Balita ko, ang dami mo ng pera. Kita ko yung post nyo Mukha kayong mayaman doon. Pinabili po ito ni Chitoy. Sus! Gagamitin mo pang pangalan ng kapatid mo. Ayaw mo lang mamigay Bakit ganyan na ang ugali ninyo ngayon, ano? Palibasa, nakakatikim na kasi kayo ng ginhawa. Kaya ngayon, kung ituring nyo na kami, para na kaming ibang tao. Lalo na yung kapatid mong bading, ha? Kung makapagmaldita sa akin, akala mo hindi ako tiyahin? Para atang pati mga pinsan ninyo. Ayaw na ninyong kausapin Hindi po kami ganyan, tita. Kilala niyo naman po si Chitoy noon pa man. Ganyan na siya. Saka, hindi po totoo na sumama ang ugali namin. Kasi po, iba-iba naman po talaga ang ugali ng mga tao. Oh, okay. Sabi mo Ano ba namang magagawa ko? Di ba, matalino ka kasi. Sige po, paraan na lang po ako. Ngumiwi ang labi ni Angelita nang lumampas sa kanya ang kanyang pamangkin. Nagpatuloy na siyang magpunta sa tindahan kung saan naabutan niya roon ang mga kapwa niya na mahilig pang himasukan ang buhay ng ibang tao. Ay, oo. Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Ibang kotse na naman ang naghatid sa kanya. Pakiramdam ko. Kaya ang daming pera ng mga yan. Kasi pok-pok yang si Mary Grace. Naku! Alam mo naman, yung mga mainhin na babae, di ba? Nasa loob ang mga kulunang mga yan. Malalandi. As, maniwala kayo sa akin. Yan ang pinagkakakitaan yan. Yung sinasabi niya na VA, yung trabaho niya. Aba, baka ang meaning ng VA, babaeng bayaran. Pabango lang yung VA na yan, ano? Siyempre, mga magulang niya, kukonsintihin talaga yan. Pera na yan Kahit magbenta pa lang dangal ang anak nila, makaahon lang sa hirap. Noon pa niya gawain yan. College pa yan, may mga customer na yan kung sino-sino dyan. Dati nga palaging nakamotor ang naghahatid sa kanya. Nagmamalinis lang yung pamilya na yan. Tapos yung bakla, si Chitoy. Aba, nagbebenta yun ng party drugs. Narinig ko yan minsan may kausap sa cellphone niya. Oh, di ba? Pansin mo rin na mahilig siya magpunta sa party. Magaling lang magtago mga yan Ako, bilang concern sa kanila kinakausap ko naman ang kapatid ko. Dahil syempre, para pagsabihan ng mga anak niya na magtrabaho naman ng marangal. Nakakahiya kasi yung ginagawa nila Tapos kapatid ko lalaki pa, di ba? Ano na lang ang mararamdaman niya kung yung anak niyang panganay, pok-pok. Kaso, wala Palagi niya lang sinasabi sa akin na hayaan na lang daw ang mga anak niya. Oh, tapos yung isa na nasa Maynila. Ayun, isa pa yung idol ang ate niya. Kunwari, nag-aaral doon pero may pinapasukan yung trabaho doon. Parang high class na pok-pok. Alam nyo yun? Yung hindi sa bar nakikita sa mga kasino o mga mamahaling hotel? Ganon! Ganon sa nakikita ko sa Facebook, Kung ano-ano na rin ang pinagsasabi ng mga kaibigan ni Angelita sa mga pamangkin niya. Lalo pat mas paniniwalaan siya ng mga ito dahil siya ang kamag-anak. Hindi kasi pala kaibigan ang magkakapatid o ang pamilya ni Grace kaya wala silang alam tungkol sa buhay ng mga ito. Hindi sila madalas magkwento sa ibang tao. Kahit naman sa tiyahin nila, hindi sila nagsasabi kaya kung ano-anong imbentong kwento na lang ang sinasabi ni Angelita. At dahil may naniniwala naman sa kanya, ipinagpapatuloy niya ito. Kaya ikaw, di ba yung anak mo gustong ipasok ni Mary Grace sa trabaho niya? Naku, ingatan mong anak mo dahil mapupunta yan sa maling landas. Naku,
Dangal na nga lang ang maiingatan, ibebenta pa kapalit ng kaginhawaan sa buhay. Di bali na lang na magdildil ng asin kesa kumain ng lechon na ang perang pinambili galing sa kalandian. Ingatan yung mga anak nyo. Huwag kayo magpapaniwala na kumikita dyan sa pagtutok lang sa laptop na yan. Naku, baka kaya nakatutok sa laptop kasi naguhubad na. Nakakadire ano. Hindi ko alam paano nasisikmura ng kapatid kong ginagawa ng mga anak niya eh. Naaawa ako. Wala siyang magawa eh. Buti pa yung anak kong si Prince. Malapit na yung magkaroon ng trabaho. Teacher pa naman yun. Nako, kapag yun nakapagtrabaho na talaga, aasenso na rin ang buhay namin. Sige na. Siya. Uuwi na muna ako ha. Magsasaing na ako. Pagka-uwi ni Angelita, naabutan niya ang kanyang panganay na anak. Katatapos lang nitong magsaing habang ang isa niya pang anak ay nanunood sa cellphone nito. 3 ang anak ni Angelita at lahat yun ay iba-iba ang tatay. Kakahiwalay lang nila nang huli niyang kinakasama, kaya ang inaasahan na lang niyang tutulong sa kanya ay ang panganay niyang anak. Dahil ang dalawa ay nag-aaral pa. Kanina ka pa ba nakauwi? Bakit hindi kita nakitang dumaan sa tindahan? Doon ako sa kabila dumaan, ma. Sinabay ako ni Tito. Ano na pala ang balita sa pag-a-apply mo ng trabaho? Huwag mong kukunin kapag mababa ang offer sa'yo, ha? Naghahanap pa ako, ma. Kasi hindi pa naman ako nakakapag-exam eh. Kaya ang pwede ko lang applyan ngayon, private school. Pero hindi naman po mataas ang sahod doon. Iniisip ko na pwede naman na muna yun kahit na paano. Habang naghihintay pa ako makapag-exam. Sayang naman kasi ang araw, ma. Yung mga kaklase ko, ganun naman ang ginawa nila eh. Ay, hindi pwede yung ganyan. Dapat makakuha ka ng magandang trabaho, hindi yung basta-basta lang. Pinagmamalaki ko na sa mga kaibigan ko na makakapagtrabaho ka na sa magandang school. At malaki ang magiging sahod mo. Tapos papatusin mo lang ang maliit na sahod. Bakit naman sinasabi mo na kaagad, ma? Hindi pa naman nangyayari. Huwag ka na kasi makikipagchismisan dun sa mga tao na yun. Pare-pareho lang bad vibes ang dala ng mga chismis na ganyan eh. Oo nga po pala, sabi ni Ate Grace sa akin kung gusto ko raw pwede niya ako ipasok dun sa trabaho niya. Wala akong experience pero tutulungan niya naman daw ako. Kaso iniisip ko pa dahil ang baba ng specs ng laptop ko. Ay, hindi! Teacher ka pa naman tapos papasok ka sa ganong klaseng trabaho? Ano, mababang uri ka ba ng tao, ha? Anong sinasabi niyo, ma? Di naman mababang uri ng trabaho yun. Legal yun, ma. Malaki rin ang pwedeng maging sahod dun. Magtatrabaho ba dun si Ate Grace kung hindi yun marangal? Hindi pwede! Ayoko machismis tayo. Nakakahiya ka. Nag-aral ka pa kung gusto mo lang maging bayaran. Ibebenta mong dangal mo kapalit ng pera? Ha? Hindi ko masisikmura yun ano? Kung kaya yun ng tito mo, pues ako, ha? Hindi! Anong sinasabi mo, ma? Hindi yun pagbebenta ng dangal. Totoong trabaho yun. Ano namang akala mo kay Ate Grace, ma? Pokpok yang si Mary Grace. Malamang gumagawa ng kademonyohan ng pamilya nila. Kaya gusto ka nilang kunin. I-recruit ka nila para maisama ka sa impyerno. Bakit ganyan ka naman magsalita kay Ate Grace at sa pamilya niya? Baka nakakalimutan mo na si Tito ang tumulong sa atin para makakuha tayo ng bahay. Di ba nasa Maynila tayo nun? Naalala ko yun, bata pa ako. Kung saan-saan tayo nakikituloy. May pagkakataon pa nga na natutulog tayo sa kalsada eh. Tapos pinuntahan tayo ni Tito para tulungan tayo. Tapos nung nandito na tayo, nagbibigay sila ng pera para may makain tayo. Hindi tayo pinapabayaan. Tapos ikaw ganyan ka mag-isip? Pati ba naman si Ate Grace na ang bait naman sa'yo? Ito, mahimik ka nga dyan. Wala tayong utang na loob sa kanila, ha? Dapat lang natulungan niya ako dahil kung hindi naman nila kinuha yung bahay, hindi naman ako lilipat sa Maynila, ano? Inuto kasi niya ni Kuya si tatay noon eh. Tingnan mo, nagiging bastos ka na, ha? Ganyan bang itinuro ko sa'yo? Ma, pinipilit naman kitang intindihin. Pero sana malaman mo rin kung anong mali mo. Lalo na mga kamag-anak natin yung pinagsasabihan mo na masama. Hindi lang basta kamag-anak eh.
mga taong tumulong pa sa atin. Tapos kahit wala naman silang masamang ginagawa, kung ano-ano pang sinasabi mo. Tapos kinikwento mo pa yun sa ibang tao, di ba? Ano bang akala mo? Kakampi mo ang mga chismosa na yon? Malamang kung wala ka dun, ikaw naman ang pag-uusapan nila. Basta! Hindi ka papasok sa trabaho niyang Mary Grace na yan! Bigyan mo ng kahihiyan ng pamilya natin, ha? Nag-teacher ka! Hindi ka para umidolo ng maruming babae! Nakakaramdam ng inis ang binata, lalo pat kasundo niya ang kanyang mga pinsan. At naaawa siya sa mga ito kapag naririnig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanila na ibinalita ng kanyang ina sa ibang tao. Pero kahit naman anong sabihin niya sa ina, hindi siya nito pakikinggan. Dahil para kay Angelita, mas tama ang mga sinasabi niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi makakita ng trabaho ang binata dahil kapag sinasabi niya sa ina ang papasukan niya, nagagalit ito sa kanya. At ang unang tinatanong sa kanya ay kung magkano ang sahod. Gusto ng kanyang ina na malaki kaagad ang magiging pera niya. Hindi para sa pamilya niya, kundi para sa ipagyayabang nito. Isang araw, nakita ni Grace ang kanyang pinsan na naglalakad sa labas. Agad na bumaba ng sasakyan ng dalaga para lapitan ito. "Prince, saan ka pupunta? Naglalakad kang init-init, hindi ka pa nagdala ng payong." May dala ako kanina kaso nasira eh. Naghahanap ako ng work, te. "Di ba sabi mo nung nakaraan sa akin, may papasukan kang school?" Oo nga, te. Dapat mag-start na ako nung Monday pa. Kaso di ako pinatuloy ni mama kasi ang sabi niya maliit ang sahod. Hindi naman daw ganun yung sahod na nakikita niya sa Facebook. Bakit kasi hinahayaan mo ang mama mo na magdesisyon sa trabaho mo? Siya na nga ang nagpumilit sa'yo na mag-teacher ka kahit na ayaw mo naman talaga. Tapos ngayon, pati ba naman papasukan mong trabaho? Sabi ko naman sa'yo, pwede ka naman dun sa work ko. Meron din pala akong kilala. Naghahanap sila ng English teacher. Gusto mo bigay ko account niya para kausapin mo? Ayaw nga ni mama ng ganyan eh. Hindi naman daw totoong trabaho. Hindi totoong trabaho? Sumasahod nga ako dun. May ibang teacher akong kilala na naka-work from home naman. Saka, di ba balak mo naman na pansamantala lang habang naghihintay ka pa ng exam? Try mo na, sayang ang araw. Para kumita ka at makaipon na rin. Kung gusto mo talaga na sa school ka magtuturo, pwede ka naman umalis kapag may nakita ka ng papasukan mo. Ano bang gusto mo? Hindi ko alam, te. Wala nga akong ganang maghanap ng work ngayon eh. Kasi lahat na lang ayaw ni mama. Saka kahit na makapasa man ako sa exam, hindi ko pa rin nakikita ang sarili ko na magturo. Kasi sa totoo lang, alam nyo yan, di ko talaga gusto magturo, di ba? Wala akong maramdaman na excitement. Parang more on obligation. Kasi gusto ko talaga magluto-luto. Kaso, minamaliit ni mama eh. Kasi sabi niya, pangkarinderya lang naman daw ang mapapasukan ko. Di katulad kapag teacher, yayaman pa kami. Hay, try mo kaya na wag makinig kay tita. Hindi naman sa sinusulsulan kita ha, pero try mo pakinggan kung ano ba yung gusto mo talaga. Kasi kung ganyan, baka malipasan ka ng panahon kakaisip kung ano ba talagang landas ang gusto mong tahakin. Ang taas kasi ng expectations ni tita eh. Minsan hindi na makatotohanan masyado. Parang gusto niya unang sahod mo palang makakabili na kayo ng bahay at lupa. Lahat naman nagsisimula sa mababa munang sahod. Panimula lang naman. Nakakapag-isip-isip na ang binata sa mga sinabi sa kanya ng kanyang pinsan. Alam niya na handa siyang tulungan si Grace kung sakali man na meron siyang pakiusap dito. Mabait pa rin ang pamilya ng pinsan niya sa kanila kahit na ang daming paninirang ginagawa ng kanyang ina. Minsan nga, nahihiya na lang si Prince na makisuyo ng mga bagay-bagay. Pero ang mga kamag-anak na niya ang nagsasabing lumapit lang siya kapag kailangan niya ng tulong. Ilang araw pinag-isipan ng binata ang magiging desisyon niya hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Pumunta siya sa bahay ng kanyang pinsan at kinausap ito. Ayos lang, te. Kasi yung laptop ko mababa ang specs eh.
Baka hindi ako makapasa dyan. Wala rin ako ibang gamit. Ay, wait lang. May kakilala ko na nagbebenta ng all-in-one PC. Gusto mo ba yun? Pwede mo yun magamit. Sale ang mga binibenta nun. Wala naman akong pambili ng ganyan, te. Alam mo naman na wala pa akong trabaho. May mga pinapasukan ako para lang magkaroon ng konting pera pero hindi ko kaya yung bigla ang pagbili. Pautangin na lang kita. Saka mo na lang ako bayaran kapag nakasahod ka na. Ha? Nakakaya naman, te. Wag na. Baka mamaya wala ka na rin pera o may iba ka pang pagkakagastusan. May mga utang pa nga ako sa'yo, di ba? Hindi ko pa bayad yung mga yun. Para naman sa trabaho mo to. Hindi naman kita pinipilit na magbayad ka agad. Saka mo ko bayaran kapag may pera ka na talaga. Ano ka ba? Sino-sino ba namang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Ha? Sure ka ba dyan? Nakakaya naman sa'yo, te. Pero sige, salamat. Promise, kapag nakapasok na ako sa ganyang trabaho tapos nakakasahod na ako, magbabayad na agad ako ng mga utang ko sa'yo. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Prince lalo pat magkakaroon na siya ng trabaho. Desidido na ang binata na magtrabaho kahit na hindi pa alam ng kanyang ina ang kanyang desisyon. Alam niya kasi na kapag ipinaalam na niya kaagad ito, magagalit lang ito sa kanya at kung ano-ano na namang masasakit na salita ang kanyang maririnig. Kilala niya pa naman ang kanyang ina kapag hindi niya sinunod ang gusto nito. Hindi na ito titigil na pangaralan siya. Hanggang sa sumuko na lang siya sa kanyang mga ginagawa. Noon pa man, ang dami na sanang nais gawin ni Prince pero pinapangunahan ng kanyang ina ang mga desisyon niya. Nang makakuha na ng gamit si Prince para sa kanyang papasukan, doon niya lang ipinaalam sa kanyang ina ang kanyang trabaho. At katulad ng kanyang inaasahan, galit na galit nga ito sa kanya. Ano ka ba naman, Prince? Nakakahiya ka, alam mo ba yun? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao? Na yung anak ko gumagawa ng mababang gawain? Teacher pang tinapos mo tapos hindi mo naman pala magagamit, ha? Magtuturo pa rin naman ako, ma. Pareho lang yun, hindi lang sa school. Saka matinong trabaho to, ma. Magkakaroon ako ng sahod. Kanino po ba kayo nahihiya? Sa mga tao na wala namang naitutulong sa atin? Ni isa po ba sa kanila nakatulong para makabayad tayo ng bills? Para may makain tayo? Di po ba wala naman? Kaya bakit ka mahihiya sa kanila? Dapat sila ang mahiya dahil nakikialam sila sa buhay ng iba. Dahil ginagawa ni Mary Grace. Bakit po ba ang init ng dugo nyo kay Ate Grace? Hindi nyo po ba nakikita ang mga naitulong ng pamilya niya sa atin? Hindi niya kasalanan kung umaasenso na sila, ma. Deserve nila yun dahil nagsusumikap sila sa buhay at hindi nila inuuna ang panay chismis at paninira sa ibang tao. Ang hirap kasi sa inyo, ma. Nabubuhay kayo sa pantasya eh. Gusto nyo, kontrolado nyo lahat kahit na magkandaleche-leche ng buhay natin. Ikinahihiya mo yung hindi naman dapat ikinahihiya. Yan! Nagiging bastos ka na rin. Nadadamay ka na talaga sa ugali niyang pinsan mo eh. Sa susunod niyan, panigurado aalis ka na rin sa bahay. Tatalikuran mo na ang responsibilidad mo sa amin. Kasi malamang susulsulan ka ng pokpok na yon. Tapos dahil idol mo na rin siya, susundin mo na ang payo niya sa'yo, hindi ba? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo ginagamit, ha? Huwag nyo kasing pangunahan ang mga nangyayari, ma. Hayaan nyo na muna akong gawin to. Kasi makakatulong naman sa pamilya natin tong ginagawa ko eh. Hindi naman ako dinadala ni Ate Grace sa masama. Tinutulungan niya lang ako. Sana po yun ang makita nyo. Hindi yung galit na wala namang pinanggagalingan. Ay, bahala ka dyan sa buhay mo. Sige, may sarili ka namang desisyon. Huwag mo ipapaalam sa iba yung ginagawa mo dahil kahihiyan ng pamilya natin yan. Sa totoo lang, hindi alam ng binata kung anong kahihiyan ba ang tinutukoy ng kanyang ina. Wala naman silang dapat patunayan sa ibang tao dahil wala naman din silang maipagmamalaki sa buhay. Ilang araw pa ang lumipas, nagsisimula na si Prince sa kanyang trabaho. Kapag may kailangan siyang malaman, tinatanong niya ang kanyang pinsan. Kahit na paano, nagkaroon na ulit ng saya si Prince.
Kahit na hindi niya pa rin alam kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay nang wala siyang maririnig na puna mula sa kanyang ina. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, nakakakuha na ng maayos na sahod ang binata. Nababayaran na niya ang kanyang pinsan kahit na paunti-unti. Nakakabayad na rin sila ng kuryente at nakakabili na ng pagkain. Natutuwa siya sa nangyayari pero mukhang siya lang ang masaya. Kahit na magkano pa ang ibigay niya sa kanyang ina, tila ba hindi yun sumasapat. Isang araw, nasa labas na naman ang kanyang ina at nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Teka, si Mary Grace ba yan? Ang pamangkin kong mahinghindutin? Saan naman kaya galing yan? May naghatid na naman sa kanyang nakakotse. Aba, panalo na naman yan. Mukhang big time ang customer niyan ngayon. May dala pang mga pinamili, ha? Nakatingin lang sila sa dalaga habang naglalakad ito palapit sa kanila. Nakaharang sila sa daraanan ni Grace kaya napahinto ito sa harapan ng kanyang tiyahin at ng mga kaibigan nito. May problema po ba? Bakit po kayo nakatingin sa akin? Wala naman pamangkin ko. Nagagandahan lang talaga kami sa'yo. Kaso, lalo ka yatang pumuputi ngayon Tapos bagong kulay pa ang buhok mo. Blondie yan, di ba? Opo. Kanina lang ako nagpakulay. Sinamahan ko kasi yung kaibigan ko eh. Tapos nadamay na rin ako magpakulay ng buhok. Ganun ba? Oo nga. Bagay yan sa'yo. Paraan na lang po ako. Hindi po kasi ako makadaan. Umusog si Angelita at muli nilang sinundan ng tingin ang dalaga hanggang sa makarating ito sa kanilang bahay. Doon na naman nagsimulang maglabas ng paninirang salita ang mga kaibigan ni Angelita. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya sa tuwing lalaitin ng kanyang pamangkin. Pakiramdam niya ay palagi siyang nakakalamang sa buhay kapag may nagsasabi ng masama tungkol kay Grace. O, diba? Ganong kulay ng buhok ang gusto ng mga pokpok. Halata naman sa kanya na laspag na siya, hindi ba? Ay, kawawang bata. Sinira ang sarili para lang sa pera. Kaya ako, yung mga anak ko, palagi kong pinapangaralan na huwag gagaya sa mga pinsan nila. At baka mapariwara ang buhay nila. Lalo ng panganay ko, si Prince na teacher. Aba, close pa naman sila niyan. Pinagbabawalan ko palagi dahil nga hinihikayat siyang dalhin sa impyerno. Feeling ko talaga, pera na ang Diyos nila. Pero hayaan na natin. Dumarating din naman ang karma sa mga taong katulad nila. Hayaan na lang natin na langit ang magparusa sa kanila. Oo nga pala. Anong oras tayo magsisimba bukas? Agahan na lang siguro natin, ano? Matapos nilang panghimasukan ang buhay ng iba at siraan ng mga taong hindi naman nila lubos na kilala, pinag-usapan naman nila ang tungkol sa pagiging makadiyos nila. Kinabukasan, maagang ang nagising si Angelita at naabutan niya ang kanyang anak na nagluluto ng almusal. Ang aga mo naman atang nagising. Sasama ka ba magsimba? Sumama ka na. At para naman malinawan yung kaisipan mo, para mailayo ka sa masasamang gawain. Dapat ipagdasal mo na bigyan ng kalinawan ng puso mo para maging mabuti kang anak na susunod sa utos ng magulang. Kasi ang ginagawa mo, gawain niya ng dyablo Nagpapasakop ka na sa kasalanan. Kasi wala kang ibang ginawa kundi ang sumama dun kay Grace. Tara na! Magbihis ka na. Wala naman po kasi kaming ginagawang masama. Ganyan talaga ang dulot sa'yo ng kasamaan. Inaakala mo na wala kang nagagawang masama dahil lalalaso na nila ang utak mo. Ganyan ang gawain ng mga dyablo rito sa lupa. Ay, tingnan mo nga si Grace. Mukhang mabait, mukhang inosente at anghel. Pero ang kaluluwa nun, sunog na sa impyerno. Hindi ako papayag na mangyayari yun sa'yo.
Kaya hanggat maaga pa, agapan na natin yan. Grabe naman kayo magsalita, Ma. At talagang pupunta pa kayo sa simbahan sa lagay na yan? So tingnan mo, natuto ka na talaga sumagot. Sumama ka sa akin. Bilisan mo, magbihis ka doon. Huwag mo akong gagalitin ngayon, Prince. Linggo ngayon, araw para sa Panginoon. Napailing na lang ang binata. Tuwing linggo talaga ay laman ng simbahan ng kanyang ina. Hindi kumikibo ang binata habang kasama niya si Angelita. Kapag may naririnig siyang sinasabi ng ina, napapabuntong hininga na lang siya. Dahil kahit kasi sa loob ng simbahan, hindi mapigilan ng ina na punahin ang mga nakikita niya. Lalo na kapag may kakilala sila na nagsimba, may mga kwento siyang hindi naman din totoong nangyari. Ano ba naman yan? Tingnan mo yung babae na maigsi yung buhok. Tomboy siguro yan. Dapat hindi na nagpunta yan dito Ano bang akala niya? Matutuwa sa kanya ang Diyos kapag nakita siya? Ay sas! Wala rin naman yung dasal niya kung hindi niya babaguhin ang masama niyang gawa. Magpakababae siya. Dahil babae at lalaki lang naman ang ginawa ng Diyos. Pati ba naman buhok ng tao kailangan mo pang punahin, Ma? Malay mo naman gusto niya lang magpagupit ng buhok. Malaya naman ang mga taong gawin ang gusto nila. Lalo na kung hindi naman yun nakakaapekto ng masama sa kapwa nila. Kahit na, makasalanan pa rin yan. Parang yung babae na yun, kita mo yun. Dating nakatira kina Maria. Yung nagbebenta ng kakanin. Kabit yan dati. Tapos naging GRO pa. Tapos gayon, pasimba-simba pa siya. Baka kasalanan naman. Hindi po ba kaya nga ginawa tong ganito para sa mga taong makasalanan? Kung ang mga taong mabubuti lang ang pwedeng pumasok sa simbahan, baka walang maging laman to. Hindi naman napatunayan na naging kabit yan Isa pa, matagal na panahon naman na yata silang tumigil maging GRO. Ginawa niya lang yun noon dahil may sakit yung nanay niya. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya at anong kwento kung bakit nagawa niya yun. May karapatan naman sigurong magbago ang mga tao, Ma. Kahit na, nakakahiya pa rin makita siya ng mga tao rito. Palibasa makapal ang mukha niyan. Yan nyo na lang siya, Ma. Di naman siya nagsimba para matuwa sa kanya ang mga tao. Kakapansin nyo sa kanila, hindi nyo na napakinggan ang sinabi ni Father. Huwag ganyan, Ma. Sayang lang ang pagsisimba mo kung di mo naman binabagong ugali mo. Nainis si Angelita sa sinabi ng kanyang anak. Hanggang sa natapos ang misa, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang inis niya dahil sa sinabi sa kanya ni Prince. Naririndi na ang binata kaya gusto na niyang umuwi. Kilala niya ang kanyang ina. Hanggat naiinis ito sa kanya, hindi ito titigil na magsalita at magdaldal. Habang naglalakad sila palabas, tinawag sila ni Grace. Nagsimba rin pala ang buong pamilya nito. Napangiwi na naman ang bibig ni Angelita. May panghuhusga sa kanyang mga mata. Nagsisimba rin pala kayo? Opo, tita. Di ba dati pa naman po? Pauwi na po ba kayo? Tara po, kain muna tayo. May masarap daw na silog dyan sa gilid. Bagong bukas lang yun. Sus, hindi na. Baka mamaya isumbat nyo pa sa akin yung ililibre ninyong mumurahing pagkain. Uuwi na kami. Kayo na lang ang kumain. Total kayo lang naman ang pamilya, hindi ba? Baka sumakit pa ang tiyan ko dahil masama ang loob ninyong maglabas ng pera na pambayad sa kakainin namin. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Hindi naman po ako nanunumbat. Katatapos lang magsimba, nagsisinungaling ka na kaagad. Hindi pa nga ata bawas ang kasalanan mo Nagdagdag ka na naman. Ma, ano ba naman yung pinagsasasabi mo? Tara na nga, umuwi na tayo. Pasensya ka na, te ha. Hindi ko alam dito kay mama Baka gutom na to. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Salamat na lang sa alok, te. Next time na lang ha. Nais pa sanang magsalita ni Angelita pero pinigilan na lang siya ng kanyang anak. Ang binata na lang ang nahihiya sa inaasta ng kanyang ina. Lalo pat naroon ang buong pamilya ni Grace.
Hiyang-hiya si Prince. Hindi na nga siya masyadong makatingin sa mga yon dahil kahit na anong kabutihang gawin sa kanila, hindi man lang marunong magpasalamat ang kanyang ina. Pagka-uwi nila ng bahay, muling nagpatuloy sa pagdadaldal si Angelita. Yes, bakit mo ba ako pinipilit na umuwi, ha? Totoo naman ang sinabi ko. Ma, alam mo ba ang mga sinabi mo kanina? Talaga ba, ma? Kaharap pa si na tito, gaganunin mo ang anak nila? Mabait naman si Ate Grace. Maayos kanyang kinausap, di ba? Niyabangan ka ba niya? Nag-alok lang naman siyang kumain eh. Bakit? Mali ba ang sinabi ko sa kanya na baka masama ang loob niya kapag nilibre niya tayo? Dahil alam ko na balang araw isusumbat niya sa atin yon. Nagpapadala ka sa bait-baitan ng babaeng yon. Ewan ko, ma. Ewan ko ba kung bakit ang hirap mong pagsabihan? Hindi naman porket mas matanda ka, dapat palagi ka na lang tama. Nasa simbahan pa lang tayo kanina, may kasalanan ka na agad. Ano ba, ma? Nakaka-stress ka naman. Silang may kasalanan. Talagang magsisimba pa sila, pero gagawa naman sila ng mali at labag sa kautusan ng Diyos. Aba, bakit ako ang pinagsasabihan mo ng ganyan? Napaka-ipokrito ng pamilyang yon. Gagamitin pa nilang simbahan para magbukas silang malinis, ha? Alam nyo, ma, sa ginagawa nyong ganyan, kayo talaga yung totoong ipokrito eh. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil nagsisimba kayo pero masyado naman kayong laitera at pakialamera sa buhay ng iba. Di ba nasa simbahan pa tayo? Nagsasalita pa yung pari sa harapan pero mas marami ka pang nasiraang tao kaysa naintindihan sa misa? Kung sino-sino ang tinuturo mo na kesyo malandi, pokpok, masama ang ugali, kabit, ano pa ba? Bakla, tomboy, anak ni ganito na kabit ni ganyan. Bakit ganun ang suot niya? Bakit nagdala pa siya ng ano? Papansin kasi umiiyak habang nagdarasal. Lahat na lang pinupunan nyo, ma. Ganun ba kayong magsimba? Ano bang ginagawa nyo dun? Mag-abang ng kasalanan ng mga tao? Ililista mo ba kung sino sa kanila yung karapat dapat na patawarin ng Diyos at kung sino ang hindi? Sa ginagawa mong ganyan, ma, di ka man lang ba talaga kinikilabutan? Hindi mo man lang ba naiisip na mali ka rin naman? Na isa ka rin sa mga makasalanang tao na nasa loob ng simbahan? Kasi kayo kung sino-sino ang pinag-uusapan nyo, lalo na sina Ate Grace. Di ko makuha kung ano yung galit nyo sa kanila eh. Dahil ba sa nakakaangat na sila sa buhay? Kasalanan ba nilang may pangarap sila na palagi silang nagsusumikap? Sa kakapunan nyo sa buhay ng iba, hindi nyo alam na anghel monyo na ang tawag nila sa'yo. Dahil may anghel ang pangalan nyo, pero umaasta kayong demonyo. Bastos ka na talaga! Yan ang napapala mo sa kasasama sa malandi mong pinsan na yon. Naiimpluwensya na ng kademonyuhan nilang utak mo. Simula ngayon, ha? Titigilan mo na yung trabaho na tinulong niya sa'yo at wag na wag ka nang lalapit sa pamilya na yon. Tignan mo, sumasagot ka na sa akin. Tapos kung ano-anong pagbibintang ang sinasabi mo sa akin. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa akin, ha? Tandaan mo, anak lang kita. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko sa buhay ko, ha? Katulad lang din po yan na hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng ibang tao. Hindi rin naman po kayo malinis, di ba? Kung makatawag kayo ng malandi sa iba para naman pong hindi iba-iba ang tatay ng aming tatlo. Huwag nyo pong kagalitan si Ate Grace kung ganito ang ugali ko. Ma, pagod na kasi ako sa mga pinaggagagawa nyo eh. Lahat naman ginawa ko para sa pamilya natin. Pero ang gusto mo kasi palagi yung ikaw ang masusunod. Gusto mo hawak mo kami sa leeg. Kapag kaaway mo, dapat kaaway rin namin. Kapag ayaw mo ang isang tao, dapat ayaw rin namin sa kanya. Kung anong gusto mong ipagawa sa amin, yun dapat ang gagawin namin. Sinusunod ka naman, ma. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dapat kang sundin. Kung aalis ako sa trabaho ko, ano na naman mangyayari sa atin, ha? Hindi pa naman ako nakakapag-exam eh. Hindi ko pa alam kung papasa ako. Kapag naganap ako ng ibang trabaho, ayaw mo naman. Kasi gusto mo yung halos milyon na ang gigitain ko sa isang sahod pa lang. Manahimik ka! Ang kapal talaga ng mukha mo para magsalita ng ganyan sa akin. Hindi mo na talaga ako nirerespeto bilang ina mo. Malamang, pagsasabihan kita. Dahil sabi nga nila, mother knows best. Alam ko kung ano magpapaganda ng buhay mo. Hindi mo yun nakikita dahil nagpapasulsul ka doon sa pamilya ng demonyo. Ma, ang mother knows best hindi ang ginagamit pang manipula ng anak. Pwede mo akong payuhan, pero hindi pwedeng sa lahat ng bagay kailangan ikaw ang masusunod.
Lalo na kung hindi naman talaga yun ang gusto ko. Lalo na kung hindi ako masaya sa bagay na yun, Ma. Tao ako, may emosyon, may desisyon. Gusto ko rin naman pakinggan ako. Hindi! Ako pa rin ang ina na nagluwal sa'yo at malaking utang na loob mo sa akin. Kaya akong dapat na masusunod sa lahat ng gagawin mo. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Kaya simula nung ipinanganak kita, ako na ang dapat na magdidikta sa'yo sa lahat. Kaya wag mo kong paandaran ng mga salita mong ganyan. Bukas na bukas, kakausapin ko yung Mary Grace na yan para hindi kanya sulsulan na maging masamang anak. Palibhasa kinukonsente ng mga magulang niyang gumawa siya ng masama. Ma, ano ba kasing masama? Wala namang masama sa trabaho ni Ate Grace Hindi siya pokpok, hindi siya malandi. O kung totoo man yan, labas na tayo sa buhay niya. Pero kilala ko si Ate Grace, matino siyang tao, maayos ang trabaho niya, hindi katulad ng ibinibintang mo sa kanya. Awa na lang, Ma, para sa pamilya rin natin to. Tigilan mo na ang paninira sa kanila. Sila yung taong tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Sila lang din yung sumusuporta sa akin para dito sa pamilya natin. Wala silang ginagawang masama. Basta, hindi ako naniniwala dyan sa mga pinagsasabi mo. Nilalason lang nila ang utak mo para paniwalaan mo sila. Tumahimik ka dyan. Hindi tama ang opinyon mo. Ang akin lang ang tama. Baka sa mukha ng binata na pagod na siyang magpaliwanag sa kanyang ina. Dahil halata naman na hindi siya pakikinggan nito kahit pagaano kaklaro ang mga salitang sinasabi niya. Papaniwalaan ng kanyang ina ang anumang nais niyang paniwalaan. Nagpatuloy pa rin si Prince sa kanyang trabaho habang ang kanyang ina naman ay nasa labas upang makipag-usap na naman sa mga kaibigan niya. Sabi ko sa inyo never talaga akong nagkamali sa mga sinasabi ko. Nahalata ko na nga na buntis yang si Jenny Lynn. Pansin ko kasi yung balakang niya ang laki. Tinatago pa nila yon, hindi ba? Kapag nadaan dito sa atin, palagi pang naka-jacket. Ang init ba naman sa Pilipinas? Paano? Tinatago niya ang tiyan niya. Naku! Sino kayang tatay nun? Di ba? Tomboy, yung huli niyang dinala dyan sa bahay nila. Nabuntis na hindi pa naman kasal. Naku pa, mga tao talagang ganyan. Hindi na itatago ang kakatihan sa sarili. Ang pinag-uusapan nila ay ang isa sa mga kapitbahay nila. Hanggang sa bigla na namang napunta ang usapan nila sa pamilya ni na Grace. Nagkataong kasi na dumaan sina Chitoy at Grace. Bihis na bihis sila at mukhang may pupuntahan. Bigla namang nagkatinginan ang magkakaibigan matapos nilang marinig ang salitang booking. Maya-maya pa, may dumating na puting kotse at sumakay roon ang magkapatid. Narinig niyo ba yon? Booking daw, di ba? Hindi ba ang booking sa mga babaeng bayaran lang yon? Mukhang dalawa pa sila ng kapatid niya. Hay, nako. Hindi kaya nahahawa ng sakit ang magkapatid na yan? Ay, nakakatakot na talaga. Isipin mo, paano kung may HIV ang mga yan? Di ba, balita ngayon na ang daming kaso ng HIV sa Pilipinas. Ang bilis lang kumalat. Paano ba naman kasing hindi kakalat kung may mga ganyang klase ng tao, hindi ba? Good luck na lang talaga sa mga pamangkin ko na yan. Wala na saan ang ibang kabataan ang magaya sa kanila. Sa panahon ngayon, hindi mo na mapagkakatiwalaan ang itsura ng mga tao. Kahit kasi mukhang mabait, may itinatagong sikreto. Maruming pagkatao. Kung ano-ano na namang pangit na salita ang lumabas sa bibig ni Angelita laban sa kanyang mga pamangkin. Ganoon ang palagi niyang ginagawa. Hindi siya tumitigil na laitin at magbalita ng ikasisira ng pamilya ni Grace. Hanggang sa nakarating na sa kanyang kapatid ang pinapakalat nito laban sa dalaga. Kinausap siya nito pero nagmamatigas pa rin si Angelita na aminin kung ano ba ang kamalian niya.
Kumakalat na raw kasi ang mga maling balita tungkol kay Grace at nakakaapekto na ito sa dalaga. Hindi ko naman kasalanan kung hindi lang ako ang nakakapansin ng ginagawa ng anak mo. Di ba? Saka, ano ba naman yung dinadahilan niyang depression na yan? Ang aarte ng mga kabataan ngayon. Samantalang sa atin noon, hindi naman uso yan. Ang sabihin mo, nakikiuso lang yung anak mo sa mga mental health breakdown na yan. Hindi yan magkakaroon ng depresyon kung marunong sana yang magdasal. Di ba? Hindi mo kasi inilalapit sa Diyos ang mga anak mo, kuya. Hindi naman tayo ganyan pinalaki ng papang, di ba? Sana naman ayusin mo rin ang pagiging ama mo sa kanila. Sabihin mo dyan kay Mary Grace na ayusin niyang buhay niya hanggat kaya pa. Sumuko siya sa Diyos. Nako, yung nararamdaman niyang depresyon, baka yan na yung singil sa kanya ng demonyo. Nagalit ang kanyang kapatid dahil sa mga salitang sinabi niya. Hindi naman daw niya pinababayaan ang kanyang mga anak at kung may ginagawa man na mali ang isa sa mga anak niya, sisiguraduhin niyang didisiplinahin niya ito. Mas kilala niya raw ang kanyang mga anak kaysa sa kanya o sa sino mang tao sa paligid nila. Kaya huwag siyang magsasalita ng laban sa kanila, lalo na sa panganay niya na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya. Pinagsabihan din siya nito na huwag niyang gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Dahil hindi rin naman nagpapatalo si Angelita, nag-away sila ng kanyang kapatid hanggang sa sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na wag na lang silang mag-uusap kung hindi naman magbabago ang kanyang ugali at pakikitungo sa kanyang anak. Ay, siya! Mas mainam nga naman talagang ganyan na ang nangyari, no? Ayoko na rin naman tawagin na kamag-anak ninyo. Nako! Sige lang, magbulag-bulagan ka dyan sa ginagawa ng anak mo, ha? Akala mo ba, hindi namin narinig na may booking silang dalawa ng baklang salot mong anak, ha? Sige lang, yung pera nyo ang sambahin nyo. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa inyo. Sa totoo lang, nakakaawa ka, kuya. Hindi ka naman ganyan noon. Pero siguro nga, iba nang nagagawa ng pera sa isang tao. Sige, wag na lang din kayong hihingi ng tulong sa amin, ha? Magkalimutan na lang tayong dalawa. Hindi na kita kapatid simula ngayon. Masama ang loob ng kapatid ni Angelita sa mga salitang binitawan niya. Ilang sandali pa, kapansin-pansin na tila ba nahihirapan itong huminga. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Oh, anong kaartehan yung ginagawa mo, Antonio? Sos, kunwari ka pa dyang hindi ka makahinga. Ano, idadrama mo na naman sa akin ang sakit mo, ha? Magtigil ka dyan, ha? Habang naghihirap ang kapatid niya na nasa sahig na, walang ibang bukang bibig si Angelita kundi ang paninira sa pamilya nila, lalo na sa mga anak nito. Alam niyang totoong may sakit ang kanyang kapatid dahil kahit noong mga bata pa lang sila, kapag masama ang loob ni Antonio, naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Pero walang pakialam si Angelita kahit yata mamatay pa sa harapan niya ang kanyang kapatid. Ito'y baliwala lang sa kanya. Mabuti na lang at nakita sila ng bunsong anak ni Antonio kaya humingi agad siya ng tulong. Habang si Angelita naman ay naglakad na pabalik sa kanilang bahay. Ilang sandali lang din, dumating ang kanyang anak at mukhang galit na galit ito. Ma, bakit naman ganun ang ginawa mo kay Tito? Ano na naman pinagsasabi mo sa kanya? Alam mo ba na critical ang kondisyon niya ngayon? Kung hindi pa siya nakita, baka doon na siya namatay. Aba, bakit ba sa akin ka nagagalit, ha? Matagal naman na siyang may sakit. Ako ba ang gumawa ng sakit sa kanya, ha? Baka karma na nila yan. Alam mo naman po pala na may sakit siya, pero anong ginagawa mo? Binibigyan mo pa siya ng sama ng loob? Mabait na nga sila sa atin, ganyan ka pa. Hindi ko na alam kung paano kita ipagtatanggol eh. Kasi ako mismo, hiyang-hiya na talaga kay na tita. Sa totoo lang sa lahat ng kapatid nyo, si Tito Antonio lang ang may malasakit sa atin eh.
Wala namang kahit na sino sa mga kamag-anak natin ang gustong tumulong sa atin, di ba? Tapos sila pa ang nakikitaan mo ng mali. Pare-pareho lang silang lahat na masasama ang ugali dahil lang sa nakakaangat sila sa buhay. Makasalanan ba nila kung mahirap tayo, ha? Kasalanan ba nila na ganito ang buhay natin? Hindi naman, di ba? Kayo noon lumaki kayo sa hirap. Pero alam niyo po ba kung anong pagkakaiba niyo sa mga kapatid niyo? Sila kasi inuuna nila yung mga pag-angat nila. Kayo inuuna niyo ang kasiraan ng iba. Sa halip na intindihin niyo kung paano kayo aasenso, ang iniintindi niyo kung paano niyo hihilahin ang ibang tao pababa. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo dahil wala ka sa sitwasyon ko, ha? Kahit pa magalit silang lahat sa akin, di ba itinakwil naman na nila ako? Kanina, anong sabi sa akin yung pinagmamalaki mong tsuhin? Ang sabi niya sa akin, mas maganda na putulin na lang namin ang ugnayan namin. Bakit niya nasabi yon? Dahil nasasaktan siya sa katotohanan na mali naman talaga ang paraan ng malanding Mary Grace na yan. Para lang makaahon sila. Di ba? Tama naman ako. Sige, ipagtanggol mo siya. Ipagtatanggol ko talaga sila dahil totoo naman na maayos silang tao eh. Di ko alam kung saan nyo napupulot yung pinagsasabi nyo tungkol sa kanila. Dapat nga mas kilala nyo sila eh dahil kamag-anak natin sila. Alam mo ba na narinig ko sila na may booking sila, ha? Doon pa lang. Alam na natin kung anong trabaho nila. Pero patuloy nilang tinatago. Iba-ibang sasakyan na naghahatid at nagsusundo sa kanya, di ba? Minsan nakakotse, minsan naman motor. Anong ibig sabihin nun? Pakawala yung Mary Grace na yan. Kalapating mababa ang lipad. Ma, ang booking na sinasabi mo, sasakyan yun. Hindi na doon panahon nyo na walang gumagamit ng teknolohiya. Kaya hindi nyo alam kung anong booking na sinasabi niya. Yung sasakyan, yung motor na naghahatid kay Ate Grace, binubook niya yun sa app. Grab, Joyride, Move It. Ganyan yun, ma. Ano ba naman yan? Di mo kasi nilalawakan ang isip mo eh. Kita mo na. Nakakaisip ka ng paraan kung paano mo ipagtatanggol ang pamilya na yon. Sa kanila mo na ba gustong sumama, ha? Iwan mo na rin kami ng mga kapatid mo. Pababayaan mo na lang ba kami? Sige. Kung yan ang gusto mong gawin, gawin mo. Basta't hindi mo maaalis sa akin ang paniniwala kung malandi at pokpok yang Mary Grace na yan. Yan ang hirap sa'yo, May. Ang pinaniniwalaan mo lang kasi sarili mo. Kahit na alam naman natin na mali ka. Hindi mo ako pakikinggan dahil napipigong ka sa katotohanan. Nagpapatuloy ang bangayan ng mag-ina. At katulad sa ilan pa nilang pagtatalo, palagi pa ring nagpupumilit si Angelita na siya ang tama at kung anong sinasabi niya, yun dapat ang paniniwalaan. Kalaban niya ang sino mang tataliwas sa kanyang opinyon. Habang patuloy na nagpapalitan ng salita ang mag-ina, bigla namang dumating si Grace. Halata na galit siya, pero pinipilit niya pa ring kumalma. Nandito naman pala ang magaling kong pamangkin. Anong kailangan mo sa akin, ha? Hihingi ka ba ng tulong tungkol sa tatay mo? Ang sabi niya sa akin, hindi na niya ako kailangan pa, hindi ba? Kaya hindi na kami magkapatid, hindi na kami magkakilala. Anong pinag-usapan niyo ni tatay at ganun ang nangyari sa kanya? Tita ko po kayo, kaya gusto ko pa rin kayong respetuhin kahit pa ilang beses ko nang napapatunayan na kayo ang dahilan kaya ang daming chismis na kumakalat tungkol sa akin. Hindi po ako nagpunta rito para linisin ang pangalan ko sa paningin nyo o sa paningin ng kung sino man. Dahil una sa lahat, wala kayong alam sa buhay ko. Kaya wala dapat kayong karapatan na diktahan ako sa kung anumang ginagawa ko. Dahil alam ko at alam ng Diyos na wala akong masamang ginagawa. Ang hipokritang babae. Ginamit pa talaga ang Diyos para sa kalandian niya. Ma, yan ka na naman. Bakit? Totoo naman Ang yabang ng pamilya na yan Simula nung kumikita ng malaki sa pagiging pokpok ang Mary Grace na to, nag-iba na rin ang ugali nila Kung saan-saan na nagpupunta, kung ano-ano na kinakain. Tapos kapag hiniraman mo naman ng pera, palagi niyang sinasabi na wala.
Na hindi niya kaya yung halaga na uutangin mo? Aba, Mary Grace, hindi mo madadala sa impyerno yung pera mo. Opo, tama nga po kayo. Hindi ko nga madadala ang pera ko. Pero yung kasamaan po ng ugali nyo, madadala nyo po yan. Tita, tumatanda ka na po. Maikli ang buhay ng tao. Huwag mo naman pong dalhin ang ganyang klase ng ugali. May oras pa po para magbago. Kasi sayang naman po ang linggo-linggo niyong pagpunta sa simbahan kung hindi niyo naman sinasabuhay ang salita ng Diyos, di ba? Punyeta kang babae ka! Hindi akong dapat na magbago. Kayong mga bait-baitan, pero may itinatago naman. Prangka akong tao kaya kayo nagagalit. Dahil pawang katotohanan ang sinasabi ko. Kayong marumi, hindi ako. Masama yung ginagawa niyo, tita. Masyado kayo nagmamalinis na tao. Nagbabanal-banalan kahit kayo naman ang isa sa pinakamakasalanang tao. Malagas sana yung ngipin niyo para naman matigil na kayo sa panghihimasok sa buhay ng iba at pagbibigay ng masasakit na komento sa buhay nila. Hindi lang ako ang apektado ng mga maling chismis niyo na yan. Ang dami sa mga kapitbahay natin ang nahihirapang kumilos dahil nakaabang kayo palagi. Kahit na wala namang masamang ginagawa sa inyo yung tao, sisiraan nyo. Ay, ewan ko talaga kung anong mangyayari sa inyo kapag nalagas lahat ng ngipin nyo. Aba, kung hindi nga naman may sa demonyong babaeng ito, talagang hihiling pa ng masama sa kapwa. Talagang isinumpa mo pa ako, no? Ikaw sana ang parusahan ng langit. Eh di parusahan na lang kung sinong dapat na parusahan, di ba? Alam natin kung sino talaga ang may maling ginagawa. Maliban na lang kung hindi mo talaga kilala ang sarili mo, kaya ayaw mong tanggapin ang mga kamalian mo. Wala naman di mapapala ang galit ko sa'yo eh. Pero sana naman, magbago ka na, tita. Angelita nga ang pangalan mo. Demonyita ka naman. Hindi na naghintay pa si Grace ng mga salita mula sa kanyang tiyahin. Agad na rin siyang umalis, pero alam niyang inis na inis ito sa kanya. Kilala niya ang tiyahin. Hindi nito matatanggap na ibang tao ang mananalo kapag nakikipag-argumento siya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ni Angelita ang naging sagutan nila ng kanyang pamangkin. Ipinagkalat na naman niya sa iba nilang kapitbahay ang pagiging bastos ni Grace. Kinakampihan naman siya ng mga kaibigan niya at sinasabi na siya naman talaga ang tama. Dapat lang din daw na alamin ni Grace ang lugar niya, lalo pa at mas matanda si Angelita sa kanya. Halos 2 linggo ang tinagal ni Antonio sa ospital bago ito nakalabas. Isang araw, habang nasa simbahan si Angelita, napansin na naman niya ang pamilya ng kapatid niya. Nasa kabilang upuan lang sila at tanaw na tanaw niya ang mga ito. Sus, ang pamilyang epokrito. Ano namang ginagawa ng bakla sa simbahan, di ba? Mga satanistang mga yan, tapos nandito sila. Ay, awa na lang talaga sa mga kaluluwa nila. Sus, isa pa yung Grace na yan, oo. Kapag nakikita ko talaga yung babae na yan, inis na inis ako. Kumukulo talagang dugo ko eh. Walang hiyang babaeng yan. Naalala ko na naman nung isinumpa niya ako. Hinamon pa ako kung sino raw sa amin ang paparusahan ng langit. Eh di ba, halata naman na siya yun. Ako, tingnan mo, hindi ako lumiliban sa pagsimba. Palagi akong maaga, hindi ko kinakalimutan tong araw ng linggo. Umiiling-iling pa si Angelita habang sinasabi niya ang mga salita na yon. Nang sandaling may dumaan sa harapan niya para umalis, tumama ang bag ng babae sa kanyang bibig. Humingi naman ng dispensa ang babae dahil nagmamadali raw talaga siya. Pangit ang babae yun ah! Hindi kasi nag-iingat! Ang sakit! Ang tigas ng bag niya! Teka, ngipin ko ba to? Binahulog na 2. Tingnan mo nga. Sinabi ng mga kaibigan niya na may 2 sa baba niyang ngipin ang natanggal. Wala kasi siyang ibang naramdaman. Hindi niya yun malalaman kung hindi niya pa nakita ang lagas niyang ngipin.
Sa taranta ni Angelita, kahit na hindi pa tapos ang misa ay agad siyang umuwi sa kanila. Tiningnan niya kung anong nangyayari. Habang sinusuri niya ang mga ngipin niya, may 3 natanggal sa itaas. Hindi siya makapaniwala dahil sa edad niyang yon ay maganda ang ngipin niya at hindi pa siya nagpupustiso. Diyos ko po! Ano to? Please, anak! Tulungan mo ko. Ano ba to? Ay! Ha? Ano nangyayari sa inyo, ma? Tingnan mo siya. Nalalagas ang ngipin ko. Ano ba nangyayari sa akin? Dali mo ako sa hospital, anak ko. Ayoko mabangi. Ang bakit pa naman ko pag walang ngipin? Baka magbaka ako lasang. Ano kailangan nila nakatanda na ako? Sinamahan ni Prince ang kanyang ina na magpunta sa dentista dahil walang ibang ginawa si Angelita kundi ang magsisigaw. Takot na takot siya sa maaaring kahinatnan ng kanyang itsura kapag nalagas ang lahat ng kanyang ngipin. Ngunit kahit pa magpunta sila sa dentista, hindi pa rin naman naagapan na matanggal ang lahat ng kanyang ngipin. Naubos, walang natira kahit na isa. Dahil sa nangyari, nag-iiyak na lang si Angelita. Hiyang-hiya rin siya na lumabas ng bahay dahil ano na lang daw ang sasabihin ng mga tao sa kanya at ang malala ay baka pagtawanan pa siya ng mga yon. Napirmi sa bahay si Angelita ng halos 2 linggo. Hindi na siya nakikipag-usap sa mga kaibigan niya kaya wala na siyang nasisiraan pang iba. Ma, alis muna ako May bibilin lang ako sa palengke. May ipapasabay ka ba? Wala naman. Kahit ano lang. Isarado ang pinto, ha? At baka may makakita sa akin. Sige po, ma. Labas na ako. Pagkadaan ni Prince sa harapan ng mga tinuturing na kaibigan ng kanyang ina, narinig niyang pinagchichismisan nila si Angelita. May sinasabi silang malubha na raw ang sakit nito at kaya hindi lumalabas ay dahil nakakahawa yon. Ilan lang yon sa mga maling balita na naririnig ni Prince. Hindi na lang niya sinasabi sa kanyang ina dahil halatang problemado rin si Angelita. Ilang beses na ring sinubukan ni Angelita na magpasukat ng pustiso, pero kapag nakukuha na nila, palaging maluwag o kaya'y bigla na lang nahuhulog kapag nagsasalita siya. Hindi nila alam kung anong misteryo ang nangyayari. Pero iisa lang ang alam ni Prince. Sa wakas ay natigilan na rin ang kanyang ina na makipag-usap sa ibang tao at magbahagi ng mga mali-maling kwento. Alam na ng pamilya ni Grace ang nangyayari sa kanilang tiyahin dahil sinabi ito ni Prince. Pero dahil si Angelita nga ang ayaw makipag-ayos sa kanyang mga kamag-anak, hinayaan na lang din nila ito. Isang araw, bago magsimulang magtrabaho ang binata, napansin niyang may awayang nangyayari sa labas. Noong silipin niya, nakita niya ang kanyang ina na nakikipagsabunutan sa kaibigan nito. Inawat niya at doon niya nalaman na nakarating na pala kay Angelita ang mga mali-maling chismis tungkol sa kanya. Sinugod niya ang mga ito at inaway. Pinapasok ni Prince ang ina sa kanilang bahay para matigil ang kaguluhan. Hindi bang sabi ko sa inyo dito na lang kayo sa bahay? Kung ayaw niyo mapag-usapan kayo ng ibang tao, dito lang kayo. Pinag-uusapan lang tapos puno ang sakit na sinasabi nila meron ako. Hindi naman nila alam ang pinagdaraanan ko, di ba? Saan sila nilang nakakaranas ng ganito? Di ba ganyan naman po kayo noon? Kung ano-ano rin pinagsasabi nyo sa ibang tao Tapos yung mga kaibigan yung chismosa ang kasama nyo. Ngayon, kayo na ang pinag-uusapan ng mga yan. O ano pong pakiramdam? Di ba hindi kayo natutuwa? Ganyan din po ang pakiramdam ni na Ate Grace at nung ibang tao. Tanggapin nyo na lang kasi, ma. Hindi naman na rin talaga tutubo yung ngipin nyo. Yan ang itsura nyo. Yan na kayo. Kung pag-chismisan kayo ng iba, ano naman po? Ganun talaga yun Ang chismosa kapag na-chismis magagalit. Kung hindi nyo sana sinimulan niya noon, di sana maayos kayo ngayon, di ba? Yung Mary Grace kasi na yan Siya may kagagawang bakit na nagkakaganito.
Ano na naman pong kinalaman ni Ate Grace? Hindi pa sinumpa niya ako. Ni Manyita yun. Yung nagkatotoo. Ay, nagpapapaniwala naman po kayo masyado sa mga ganyan. Hindi naman totoong sumpa na yan eh. Kung nagkakaganyan kayo, baka yan na yung kabayaran sa mga maling pinagsasabi nyo noon. Nalagas yung ngipin nyo dahil sa kapupuna at pangimasok sa buhay ng ibang tao. Kung nahihiya kayo, wag na kayong lumabas. Hindi nyo pa rin po ba gets na hindi nyo kaibigan ng mga tinuturing nyong kaibigan noon? Magkakaibigan lang kayo kapag sinisiraan nyo ang ibang tao. Pero pati sila gustong kasiraan mo. Tapos yung mga taong mabuti sa'yo, yun ang mga sinisiraan mo noon. Kaya yan, wala kayong kaibigan o kamag-anak kahit isa. Sana po maintindihan yung sinasabi ko, Ma. Noong una ay hindi pa rin kayang tanggapin ni Angelita ang mga katotohanan na sinabi ng kanyang anak. Lahat pa rin ng maling nangyayari sa buhay niya. Ang pamilya ni Grace ang kanyang sinisisi. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan, halos lahat na sa lugar nila ay nakaaway na ni Angelita. Kahit pa ang mga taong tinuring niyang kaibigan. Umabot na hanggang sa kabilang bayan ang nangyari sa kanya. Kahit na hindi niya kilala, may nasasabi tungkol sa kanya. Doon lang siya lubos na naapektuhan. Hindi na siya makalabas dahil pakiramdam niya lahat ng taong makakakita sa kanya ay may maling iisipin tungkol sa kanya. Sa tuwing nakakarinig siya ng tawanan, pakiramdam niya siya na agad ang pinagtatawanan. Ganon kalala ang epekto sa kanya. Kapag nasa simbahan siya, hindi na rin niya pinapakialaman ang ibang tao, hindi katulad noon. Dahil bumaliktad na ang lahat, siya na ang pinag-uusapan at kinukutya. Sinasabi na nagmumukha na siyang matanda dahil nga lubog na ang kanyang pisngi. Wala na siyang ngipin at dagdag pa ang pagiging stress. Ilang buwan pa ang lumipas. Tila ba marami pa ring napagtanto si Angelita. Napatunayan niyang tama ang mga sinabi sa kanya ni Prince na pinapakisamahan lang siya ng ibang tao para makasira ng iba. At kapag siya naman na ang nasira, wala ni isa sa kanila ang dadamay sa kanya. Isang gabi, naabutan ni Prince ang kanyang ina. Nakasilip lang ito sa bintana at para bang may tinitingnang tao sa labas. Oh, anong ginagawa mo dyan, Ma? Nagpapakamosang ka na naman yata dyan. Narinig ko lang kasi ang boses ni Babe Grace eh. Kaya sinilip ko. Andun nga sila. Naman siguro. Gusto mo bang tawagin ko? Hindi na. Huwag na. Ano naman gagawin nila rito, di ba? Hayaan mo na. Dumaan lang naman yan sila eh. Saka, di ba? Sabi nila na hindi naman na nila ako mag-anak. Balak na sanang magsalita ni Prince pero biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan niya yon, ang kanyang tiyuhin ang bumungad sa kanya. Ah, mabuti naman po, Tito. Maayos na kayo. Napasyal po yata kayo. Sinabi nito na gusto niyang dalawin ng kanyang kapatid. Malapit na raw kasi ang Pasko at ilang buwan na silang hindi nagkikibuan. Sinabi niya rin na nababalitaan nga raw niya na may malubhang sakit si Angelita, kaya nag-aalala siya sa kanyang kapatid. Sa totoo lang ay nakakaramdam ng hiya si Angelita dahil sa narinig niyang yon. Wala naman pong sakit si Mama. Naglagas lang po talaga yung ngipin niya. Lahat po as in. Nagpunta na po kami sa ospital. Ilang check-up na po ang ginawa. Wala naman pong nakita. Hindi na lang po siya lumalabas dahil sa hiya. Ang dami kasing chismosa na gaya niya ang pag-gala-gala sa labas. Kakapasukat lang po namin ang pustiso niya. Kaso natanggal na naman po eh. Bumili kami nung pandikit kaso ayaw ring gumana. Kaya nag-stop na lang din po kami. Ang dami na po kasing gastos eh. Hindi kumikibo si Angelita. Nakatingin lang siya sa malayo. Dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang kapatid. Lalo pat naaalala niya kung paano sila nagtalo nung huling beses silang nakapag-usap. Kung anong galit ang ibinigay niya para maging kritikal ang kalagayan nito sa ospital. At kahit na gano'n ang ginawa niya, hindi man lang siya humingi ng tawad.
Ilang sandali pa, iniwan ni Prince ang dalawa para makapag-usap. Lumabas ang binata kung saan naabutan niya roon ang kanyang pinsan. Kumusta na kayo dyan? Ganun pa rin naman, te. Nandun sa loob si Tito at si Mama. Baka magtalo na naman ang dalawang yun ha. Hindi na. Feeling ko okay na si Mama eh. Baka na-realize niya na rin kung gaano siya kamosang noon, di ba? Tignan mo yung mga kumarites niya. Ayun, di na siya kilala. Highlight na siya ng chismis na mukhang pati sa kabilang barangay nakaabot na. Naririnig nila ang usapan sa loob ng bahay. Naririnig nila kung paano mag-usap ang magkapatid at kung paano humingi ng tawad si Angelita sa mga kasalanan at mga mali niyang nagawa. Nahihirapan silang intindihin dahil hirap magsalita si Angelita dahil wala nga siyang ngipin. Ang ibang sinasabi niya ay hindi malinaw na salita. Pero ang alam nila, naiintindihan na mismo ng ginang ang resulta ng mga kasalanang nagawa niya. Doon, nagkapatawaran ng magkapatid. Malaki ang pagsisisi ni Angelita dahil sa naging ugali niya. Pati sa mga anak ni Antonio ay humingi siya ng tawad, lalong-lalo na kay Grace. Kinausap din ni Angelita ang kanyang pamangkin. Wala na po yun, tita. Basta magbago na kayo ha. Huwag na kayo magtatambay dyan sa labas. Huwag nyo nang panghimasukan ang buhay ng ibang tao. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan. Hindi natin alam ang kwento ng bawat isa. Hayaan nyo na po yung mga marites sa labas. Wala naman silang naitutulong sa inyo, no? Huwag nyo na rin pong awayin si Prince. Tingnan nyo mukha na po siyang kawawa sa sobrang stress niya. Grabe ka naman, Ate Grace. Hindi pa kasi ako naliligo, no? Di ba kapag naka-work from home, bihira maligo? Nagtawanan silang lahat. Doon na muling nagsimula ang pagkakaroon ng liwanag sa buhay ni Angelita. Naging mas magaan ang kanyang pakiramdam simula nung hindi na niya iniisip ang buhay ng iba. Hindi na niya inuungkat ang dating kamalian ng mga kakilala niya. Bago sumapit ang Pasko, nagpagawa ulit ng pustiso si Angelita kung saan sumukat na yon sa kanya. Kaya nakakangiti na ulit siya at nakakapagsalita ng maayos. Nang magkaroon na siya ng pagkakataong lumabas, binaliwala na niya ang mga kaibigan niyang siniraan din siya noon. Hindi na siya tumatambay sa labas dahil naririnig niya lang ang mga yon na nagpapatuloy na panghimasukan ang buhay ng ibang tao. Hindi na rin iniintindi ni Angelita ang sumpa na ginawa niya sa kanya ni Grace. Alam niyang dala lang yun ng galit ng dalaga, kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Tunay naman na sobra ang lumalabas sa kanyang bibig noon, kaya parusa na rin ang pagkalagas ng kanyang mga ngipin. Marahil kung hindi naman nangyari yon ay hindi siya mamumulat sa pagkakamali niya. Ilang linggo pa ang lumipas, sumapit na ang Pasko. Nagkabatian silang pamilya. Naging maayos ang samahan. Pagsapit ng bagong taon, nagsama-sama sila at ang handaan na magaganap ay sa bahay ni na Grace. Happy New Year! Sana ay maging mas masagana pa ang susunod na taon at mga susunod pa. Happy New Year, tita! Nauna ka pa magbago kaysa sa bagong taon. Oo nga, Bida-bida talaga ako no? Pinapangunahan ko ang lahat. Pero at least okay naman yung pagbabago mo. Kesa naman nagbago ka nga. Kaso pasama naman ang pasama ang ugali mo, di ba? Hindi na akong tita ninyong Anghel Monyo, sorry talaga sa mga chismis ko noon, ha? Lalo na dun sa booking. Matanda na kasi ako. Ang booking na alam ko noon kapag i-book ka ng lalaki. Natawa naman ako dyan, tita. Hayaan mo next time, isasama kita sa booking ko, ha? Depende na lang kung anong booking ang gusto mo. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan nila ang mga bagay na yon.
Mas nauunawaan na ni Angelita ang tunay na halaga ng isang pamilya dahil kahit na anong sama niya noon, mahal siya ng kanyang kapatid at ang mga pamangkin niya ang tumulong sa kanyang mga anak. Nagpatuloy si Prince sa kanyang trabaho at kasabay naman noon ay nag-aaral siya para kunin ang kurso na gusto niya talaga. Hinayaan na rin siya ng kanyang ina na magkaroon ng kalayaang sundin ang anumang gusto niya, lalo na't kung may kinalaman naman ito sa kanyang pag-unlad. Sobrang tuwa ni Prince dahil hindi na niya kailangan pang makipagtalo sa ina para lang magawa ang gusto niya. At hindi naman ibig sabihin na pinayagan na siya, hindi na niya alam ang kanyang limitasyon. Ang ginagawa pa rin naman ng binata ay para sa kanyang pamilya. Nais niya rin na mabigyan sila ng magandang buhay. Naging kakampi na ni Grace ang kanyang tiyahin, kaya kung sino man ang dumudungi sa pangalan nito ay siyang kinakalaban naman ni Angelita. Minsan talaga, ang unang nagiging dahilan ng pagkasira ng isang tao ay ang kanilang mga kamag-anak. Mga tao na minsang naging katulad ni Angelita na takot sa pag-unlad ng iba. Nasisilaw sa mga salita ng kasiraan at nagiging lulong sa kanilang galit. Mga tao na iniisip na sila ang mabuti habang ang iba naman ay walang karapatan na magbago. May mga ipokritong makadiyos ngunit hindi makatao. Pero sa huli, lalabas pa rin naman ang tunay. Sisingaw rin kung sino ba ang may tinatagong baho. Dapat ay maging mabuti sa kapwa. Huwag gumawa ng maling kwento na tiyak na ikasisira ng iba. Huwag panghihimasukan ang buhay ng may buhay. At lalong-lalo na, huwag pupunahin ang naging kasalanan nila nang hindi tinitingnan ang sarili mong pagkakasala. Dahil baka sa kababantay mo sa dumi nila, hindi mo na nakikita na mas marumi ka sa kanila. Ugaliing maging mabuting tao dahil bawat isa may iba't ibang kwento. Ang tunay na mabuting tao ay hindi nasusukat sa dami ng dasal na binibigkas, kundi sa kabutihang ipinapakita sa kapwa. Huwag sirain ang iba para lamang maitaas ang sarili. Sapagkat ang kasinungalingan at inggit ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Kayo ba mga apo, may kilala rin ba kayong katulad ni Angelita? Na isang taong makadiyos ngunit hindi naman sinasabuhay ang mga aral sa kanila? Ibahagi nyo naman ang inyong kwento dahil nais kong mabasa ang inyong mga pinagdaanan na kahalintulad sa ating bagong kwento ngayon. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Malia Torres, Larry Gumangan, Noli Merillo, Inang Ausa, Valentina Orsia, Maria Imperial, Cherry May Libiran, Irene Canubas, Jordan Mea, Hayashi J. Megan, Ami Yong, Annalisa Malatbalat, Jen Vlog, MJ Rivera at advanced happy birthday sa anak niyang si Jared Rivera na magba-birthday sa September 12 from Mama Jessica Rivera. Beth, maraming salamat sa pakikinig nyo. Dino Mesa, Josie Aniban, Eileen Remorque, Joan Topez, Matthew Eduardo, Elizabeth Maramot, Juvie Tagapan, Maglinas Family ng Caloocan City at Tagapan Family ng Valenzuela City, Dashi, Jomer Bronola, Cyrus Lago, Mel Santarita, Marivic Salazar, Blessy May, Eva Colya, Lynn Toledo. Shout out din sa inyo, Ann Vital, Rico Camposano, Chona Sotis, George Ativo, Almex, Judith Blaso, Judith Sexy at Josaina Corporation.
Elgin TV Vlog, Rosalie Clemente, Joy Bunyag Pangilinan ng Kapas Tarlac, Joanna Marie Pangilinan ng South Korea, Corazon Cacalda, Rhea, Alia Jewel Lanada, Florence Joyce Feras, Jovin Barasona at sa kanyang ate Laika Barasona. Shout out sa inyo, Abby Ruiz, Lou Makatangay, Lovely Rose Roa at kay Princess Rain Roa Alawami, Kevin Zark, kina Laika at Angelina ng Pampanga, Aubrey Villarosa, Aileen Castor, Belen Malbas, Ami Pacana, Marlene Guevara, Rosnea Lagrada at sa Lagrada family ng Barangay New Cuyo, Sheila Legrama, Leonardo Agbayani Jr., Larnie Azurin, Marilor Guevara at sa Guevara family, kina Jenjen, CJ, Janela, Jessie, Nanay Loretta at Miko, Richelle Adapon, Laura Lee Altarejos, Ad Mako, Darlene June, Hana Marie Sevare, Elenita Esporlas, Chris Zaiden Cavan, Sue Maalim, Grace Hementera, Hazel Fiesta, May Mau Vlog, Bernadette Liantejero, Maria Firis Alimios, Tess Gutierrez na nasa Hong Kong. Maraming salamat sa pakikinig nyo, Re Basil, Raymond Icamina, Merly Villarimo, Herin Canete, Vampire, Olivia Ramirez, Grace Giabia, Lani Capile, Mea Espiritu, Maribel Balabag, Gia Gigi, Esteli Reyes, AJ Chua, Francisco Neng at sa kanyang napakagandang asawang si Jeremy Saranillo Francisco, Supladang Pasaway, Lance MBB, Clarissa Telo, Lane Cardiente, Roda Bieri at kay Roslyn Mangilin. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig sa mga istorya ni Lola Telang.